Sa gitna ng political standoff sa Senado, sinagot ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro kung sino ang presiding officer na susundin ng prosecution team sa paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sir Earl Tobias sa detalye. Dahil sa tensyonado pa ring political standoff sa Senado, sino kaya ang susundan ng prosecutors na presiding officer para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Malinaw ang sagot ni Lead Prosecutor Luistro. Kinikilala niya ang Senate leadership ni Acting Senate President Win Gatchalian. It appears that the Senate as an institution is very much divided in the sense that pati yung mga empleyado, no? Some are following the previous leadership, some are following the new leadership. Although for us, klaro ang posisyon ng 11 prosecutors. And yesterday, I understand, ni-recognize na po ng House of Representatives ang bagong liderato ng Senado, and that is through the acting Senate President, Senator Win Gatchalian. Dagdag pa ni Luistro, maayos naman na naipaliwanag ni Gatchalian ang Supreme Court ruling na basihan ng Senate quorum at pagkapalit ng liderato. Itong jurisprudence ni Avellino versus Cuenco, as well as na-cite din nila yung president about the time of SP Drilon na less than 24 ang na-consider na members of the Senate and 12 ang na-consider na quorum. Sabi naman ni Luistro, mainam pag-aralan muna ni Acting Senate President Gatchalian kung kailangan ulit mag-take ng oath ng mga senator judges. Paliwanag ni Luistro, kung si Acting SP Gatchalian daw ang tatayong presiding officer ng Senate Impeachment Court, siya lang ang kailangang mag-take ng panibagong oath. Because we will remember, nag-convene na sila, nag-oath-taking na rin, no? And we do not want to compromise the impeachment trial to the issues on leadership that is happening in the Senate. Hanggang Lunes pa pwedeng maghain ng reply ang prosecution panel sa isinumiteng answer ni Vice President Sara Duterte laban sa kanyang impeachment case. Pero sabi ni Luistro, sa halip na reply, isang manifestation na lang ang kanilang ipapasa para ipaliwanag kung bakit hindi na muna nila re-replyan ang sagot ng Vice Presidente. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Earl Tobias ng IBC News. Para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.